Sana sinabi mo na nandyan ka na naman pala. Nasamahan sana kita, Caitlin. Wika sa kanya ng best friend na si Jessica mula sa kabilang linya. Kasalukuyang nakatayo si Caitlin sa exit ng isang bar sa Makati nang tawagan siya ni Jess. Tulad ng mga nagdaang gabi, sa bar na yun dumiretso si Caitlin pagkatapos niyang manggaling sa trabaho. Hanggat maaari kasi ayaw ng dalagang umuwi agad sa bahay ng kanyang namayapang abuela kung saan siya nakatira dahil naaalala lang niya ito. Magdadalawang linggo na nakararaan mula nang mailibing ang lola ni Caitlin. Pumanaw ang matanda dala ng sakit nito sa puso sa edad na 71. Ang kanyang lola Katarina ang nagpalaki kay Caitlin pagkatapos mamatay ng ina ng huli. Ang matanda rin ang nag-iisang kasama ni Caitlin sa buhay, kaya ngayong iniwan na siya ng abuela ay mag-isa na rin ng dalaga. It's fine, Jess. I know you're busy right now. Isang direktor ang kaibigan niyang si Jess at alam niyang abala ito ngayon sa bagong project na hawak nito. Besides, pauwi na rin naman ako. Habang nasa tapat ng tenga ang cellphone, ay naglakad si Caitlin palayo sa exit ng bar para mag-abang ng masasakyan pa uwi. May dala ka bang sasakyan? Baka hindi mo kaya mag-drive, Caitlin. Ani Jess sa kabilang linya. Don't worry, Jess. Hindi ko dala ang kotse ko ngayon. Isa pa, alam mong hindi ako basta-basta nalalasing, di ba? Okay, just text me when you get home. Kapag hindi ka na naman nag-text, susugurin kita sa bahay ng lola mo sa 10 oras ng gabi. Chill, Jessica Guillermo. Ite-text kita, okay? Bahagyang natawang sagot ni Caitlin sa babae. Sa kabila ng reaksyon ni Caitlin sa sinabi ng kaibigan, ay nagpapasalamat siya na mayroon siyang isang kaibigan na tulad ni Jessica. Siguraduhin mo lang, Caitlin. Paalala ni Jess mula sa kabilang linya. Akmang sasagot na si Caitlin sa kaibigan nang makuha ang atensyon niya ng isang matangkad na lalaki sa parking lot ng bar. Naninigarilyo ang lalaki sa tabi ng isang itim na kotse habang nakatingin sa kanya. Sa kabila ng sigarilyong nakapasok sa bibig ng lalaki, ay hindi may pagkakailang gwapo ito. At hindi maintindihan ni Caitlin kung bakit nang magtama ang tingin nila, ay tila may kung anong bumundol sa dibdib niya. Caitlin, ano? Nandyan ka pa ba? Untag kay Caitlin ni Jess sa kabilang linya. Tumikim si Caitlin at mabilis na inalis ang tingin sa lalaki. Yeah, ibababa ko na to. I'll text you later, Jess. Wika ni Caitlin sa kaibigan bago pinatay ang tawag. Bago pa niya maibalik ang cellphone sa hawak na bag, ay isang lalaki ang bigla na lamang humablot ng bag niya. Bago pa makabawi ang dalaga sa pagkabigla ay nakita niya ang gwapong lalaki sa parking lot na hinahabol ang patpating snatcher. Sa halip na manatili sa kanitatayuan ay nilapitan ni Caitlin ng security guard sa entrance ng bar. Manong, na-snatch yung bag ko habang nag-aabang ako ng sasakyan pa uwi. Wika ni Caitlin sa security guard na naroon. Ma'am, mas mabuting sa pulis natin i-report. Sagot sa kanya ng guard bago nito inilabas ang two-way radio nito. Habang hinihintay ni Caitlin na matapos ang security guard sa pakikipag-usap nito sa kasamahan nito sa walkie-talkie, ay natanaw na niyang pabalik na ang gwapong lalaking humabol sa snatcher. At ganoon na lamang ang pagkurap ng mga mata ni Caitlin nang makita niyang hawak nito sa braso ang patpating magnanakaw. Miss, here's your bag. Wika kay Caitlin ng gwapong lalaki, sabay abot sa kanya ng handbag niya. Oh, thank you. Mabilis na sagot ni Caitlin sa lalaki. Mabilis niyang ininspeksyon ng bag niya at nakitang walang nawala roon. You're welcome. Bahagyang nakangiting sagot ng gwapong lalaki kay Caitlin bago bumaling sa snatcher na hawak nito sa braso. Sumama ka sa akin sa presinto. Wika nito sa patpating lalaking ngayon ay nakayuko at tila nahihiyang mag-angat ng tingin. Sir, nagpatawag na ako ng pulis sa kasamaan ko. Wika naman ng security guard ng bar na kasama nila. Tulad ng sinabi ng gwardya, natanaw ni Caitlin ng paparating na police car. Mula roon ay lumabas ang 2 unipormadong pulis na agad na lumapit sa kanila. Agad na ibinigay ng gwapong lalaki ang hawak na snatcher sa mga pulis na dumating. Ikaw pala yan, Atty. Gutierrez. Bati ng isang pulis sa gwapong lalaki na bahagyang ikinabigla ni Caitlin. Hindi niya inaasahan na isa pala itong abogado. Ma'am, pwede ko ba kayong mahinga ng statement? Untag kay Caitlin ng isa sa 2 pulis
pagkatapos nitong kausapin ng gwapong lalaki na Attorney Gutierrez pala ang pangalan. Sure. Mabilis na sagot ni Caitlin sa unipormadong lalaki bago isinalaysay dito ang nangyari. Salamat ma'am, kami na bahala rito sa snatcher na to. Ani kay Caitlin ni P.O. Carvalho pagkatapos nitong kunin ang statement niya. Ayon sa dalawang pulis ay may criminal record na ang snatcher na humablot ng bag niya. Nang mawala sa paningin ni Caitlin ng police car, ay bumaling siya sa gwapong lalaking nasa harap niya. Salamat sa ginawa mo, attorney. Wika ni Caitlin sa lalaki. Attorney? Bahagyang nakaangat ng kilay na gagad ng kaharap. Oh, sorry. Narinig ko kasi yung isang pulis kanina. Tinawag kang Attorney Gutierrez. Yun ba? Tumango sa kanya ang gwapong abogado bago ngumiti. I'm Francis Gutierrez, pero Francis na lang ang tawag mo sa akin. Bakit ayaw mo magpatawag na attorney? Hindi ka ba abogado talaga? Kunot ang noong tanong niya sa lalaki. Abogado? Teka, bakit parang nagdududa ka sa akin, miss? Tanong nito pabalik na habang nakatingin sa mukha niya. Well, hindi ka kasi mukhang abogado. Hindi napigil ang sagot ni Caitlin. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit komportable siyang kausapin ng lalaki. Marahil yun ay dahil tinulungan siya nitong mabawi ang bag niya at napatunayan niyang mabuti itong tao. Why? Dahil ba mas mukha akong artista kaysa lawyer? Nakaangat ang sulok ng labing tanong ni Francis kay Caitlin. Napaawang ang mga labi ni Caitlin sa narinig. Pagkatapos ay hindi niya napigilang matawa. Aba, hindi ka rin mayabang, no? Nakibit balikat ang lalaki. Hindi naman. Nagsasabi lang ng totoo, miss. Maraming salamin sa bahay kaya alam kong gwapo ako. Nakangiting sagot nito. Muli ay bahagyang natawa na lang si Caitlin sa sinabi ng kaharap. Hindi niya kinontra ang sinabi nito dahil talaga namang gwapo ang lalaki. Well then, salamat ulit sa pagtulong sa akin, Attorney Gutierrez. Wika ni Caitlin sa kaharap. I told you, Francis na lang. Fine, Francis. Ako nga pala si Caitlin. Caitlin Santiago. And thank you again. I really appreciate what you did. Nice to meet you, Caitlin. And you're welcome. Well, I'll go ahead, Francis. Thank you ulit, Akmang tatalikod na si Caitlin nang tawagin siya ni Francis. Wait, Caitlin. Kung wala ka ng ibang gagawin, pwede ba kitang mayayang magkape? Napakurap si Caitlin sa tanong ni Francis. Subalit na malaya niya ang sariling tumatango rito. Sure. Wala naman akong ibang pupuntahan na. Pagpayag niya bago iginala ang tingin sa paligid. Saan tayo magkakape? Walang malapit na coffee shop dito. Ang tanging na tanaw niyang bukas ng oras na yon ay ang convenience store sa tapat ng bar. Sumulyap si Francis sa suot na relo. I know a great coffee shop nearby. We can ride my car. Wika nito sa kanya bago itinuro ang isang itim na kotse kung saan niya ito nakitang naninigarilyo kanina. Pero kung hindi ka komportableng sumama sa akin ngayon, we can just have a coffee next time. I'll just get your number. Pagpapatuloy nito. Okay lang sa akin na ngayon Ayoko pa rin namang umuwi ngayon Ngiti ni Caitlin kay Francis bago nauna nang naglakad papunta sa kotse ng binata. Sigurado ka? Tanong sa kanya ni Francis nang buksan ito ang pinto ng front seat para sa kanya. Hindi naman ako nagbibiro nang umuo ako sa'yo. Umiti siya sa binata at pumasok sa sasakyan. Seatbelt, Caitlin. Baling sa kanya ni Francis pagpasok nito sa driver's seat. Sinunod niya ang lalaki bago ibinaling ang tingin sa labas ng bintana. Dahil hating gabi na, ay kaunti na lamang ang sasakyan sa kalsada. Hey! Sambit ni Caitlin kay Francis nang ibalik niya ang tingin sa lalaki. Pwedeng sa malayo tayo magkape? Don't worry, ako ang bahala sa gas ng kotse mo. Anya rito. Sa malayo? Gaano kalayo ang gusto mo? Baguio, ganun? Baling sa kanya ni Francis. Hindi naman ganun kalayo. Siguro Tagaytay, pwede na? Well, kung okay lang naman sa'yo. Kung hindi naman, ayos lang na dyan sa malapit. Bakit gusto mong sa malayo magkape? Ayoko lang munang umuwi sa bahay. Nakita niyang itinapik-tapik ni Francis ang daliri sa steering wheel ng sasakyan. Pagkatapos ay nakangiting bumaling to sa kanya.
Okay, punta tayo ng Tagaytay para magkape. Don't worry about the gas. Full tank tong kotse ko. Anito sa kanya. Tipid nang umiti siya sa abogado. Salamat, Francis. No worries. Pero hindi ka natatakot na sumama sa akin at this time of the night? Paano kung kidnapin na lang kita bigla? Tanong nito sa kanya sa gitna ng biyahe. Well, hindi mo naman ako tutulungan kanina kung masama kang tao. Di naman ang dalaga ang hangin na tumama sa mukha niya nang buksan ng lalaki ang bintana ng sasakyan pagdating nila sa expressway. Paano kung ginawa ko lang pala yun para makuha ko ang loob mo? Muling baling sa kanya ni Francis. Abogado ka, hindi ka gagawa ng bagay na makakasira sa reputasyon mo. Besides, marunong ako ng self-defense kung sakaling gawan mo ako ng masama. Hindi lang ako nakapag-react kanina sa snatcher dahil nagulat ako. Well, you're right. Nakangiting sulyap sa kanya ni Francis. Don't worry, mapagkakatiwalaan naman ako. Kahit ni isang traffic violation, wala pa akong nilalabag. Ibinuka ni Katie ng bibig para muling magsalita nang tumunog ang cellphone niya. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya nang makitang si Jessica ang tumatawag. Akala ko magte-text ka kapag nakauwi ka na, Caitlin. Bungad sa kanya ng kaibigan nang sagutin niya ang tawag. Hindi pa ako nakakauwi, Jess. Papunta akong Tagaytay. Ha? Anong gagawin mo sa Tagaytay? At sinong kasama mo? Nabiglang tanong ni Jessica. Magkakape. Kasama ko yung katrabaho ko. Nakita kami nung pauwi na ako at niyaya niya akong magkape. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kaibigan sa kabilang linya. Fine. I know that's your way of coping up, Caitlin. I-text mo na lang ako later. Babalik na ako sa taping. Thanks, Jess. Sagot ni Caitlin sa kaibigan bago ibaba ang cellphone. Boyfriend mo? Tanong sa kanya ni Francis nang ibalik niya ang cellphone sa bag. Boyfriend? Hindi Mabilis na sagot ni Caitlin sa lalaki. Sa tingin mo sasama ako magkape sa'yo kung may boyfriend ako? Pero nagsinungaling ka sa kausap mo. Sinabi mo katrabaho mo ko. Nakangat ang kilay na sagot ni Francis sa kanya. That was Jess, best friend ko. Sinabi ko lang nakatrabaho kita para hindi siya mag-alala sa akin. Bahagyang nakangus ang paliwanag niya sa lalaki. Oh, what's your work? Baling sa kanya ni Francis. Chief editor ako sa isang women's magazine. Tumango si Francis. Nagtanong pa ito tungkol sa trabaho niya na sinagot naman ng dalaga. Kulang isang oras na nakalipas ay nakarating sila sa isang coffee shop sa Tagaytay. Habang pinapanood ni Caitlin na umorder ng kape si Francis, ay pinagmasdan niya ang lalaki. Ngayon lang niya napagtanto na talaga palang matangkad ang lalaki. Hula ng dalaga ay lagpas sa 6 feet ang height ng binata. Dahil din sa maliwanag na lighting ng coffee shop, ay maayos na na-examine niya ang mukha nito. Bukod sa magandang mga mata, ay may makapal na pilik mata ang binata. Matangos din ang ilong nito at perpekto ang tabas ng panga. Bagamat bahagyang magulo, ang itim at may kahabaan nitong buhok. Hindi naging kapintasan yun sa gwapong mukha nito. Habang pinagmamasdan niya si Francis ay bumaling sa kanyang lalaki. Nagtama ang mga mata nila. Sabay na umangat ng kilay at sulok ng labi ni Francis, na tila alam nitong pinagmamasdan niya ito, habang si Kate din naman ay nagpatay mali siya at nag-iwas ng tingin. Nang makabalik si Francis dala ang order nila, ay saka lang siya muling tumingin dito. Salamat, wika ni Caitlin sa lalaki nang ibigay nito sa kanyang kape. Welcome. Ngumiti si Francis at naupo sa harap niya. Kaunti lang ang tao sa coffee shop ng mga oras na yun. Hindi napigilan ni Katie ng sarili na pagmasdan si Francis habang umiinom ito ng kape. Napansin niya na natural na mapula ang mga labi ng lalaki kahit na nakita niya itong naninigarilyo. Nakita kitang naninigarilyo kanina sa parking lot. Chain smoker ka ba? Hindi napigilang tanong ni Caitlin sa binata. Hindi, minsan lang ako manigarilyo kapag kinakabahan. Sagot ni Francis sa kanya. So, kinakabahan ka kanina? Bakit? Anong meron sa parking lot? Nagtatakang tanong ng dalaga sa binata. Sorry, I can't tell you that. I invoke my right against self-incrimination. Nangingiting sagot nito sa dalaga bago muling sumimsim ng iniinom na kape. Pabirong napairap si Kate din sa lalaki. Lawyer ka nga talaga.
Nakangusong sagot niya bago uminom ng sariling kape. What? Nagdududa ka pa rin ba na lawyer ako? Nakaangat ang sulok ng mga labing tanong ni Francis. Bawal na bang magkaroon ng gwapong abogado? Bahagya siyang natawa sa sinabi ni Francis. Hindi naman dahil gwapo ka kaya nagduda ako na lawyer ka, no? I mean, hindi ka lang talaga mukhang lawyer sa akin. Ngayon lang ako nakakita ng lawyer na naka-t-shirt lang at maong. Katwiran niya rito. Pumalatak si Francis. Aw, judgmental ka, Miss Caitlin Santiago. Ano sa tingin mo suot namin mga abogado kapag wala sa trabaho? Coat and tie or polo shirt at slacks pa rin? Anito habang bahagyang nakaangat ang mga kilay at sulok ng mga labi. Fine. Sorry. Oo nga, ako na ang judgmental. Bahagyang natawa si Francis bago nito inilabas ang wallet at may kinuha roon. Inabot nito sa kanya ang business card nito. Here, siguro naman naniniwala ka na abogado ako. Ibinaba ni Caitlin ang tingin sa papel na hawak. Attorney Francis Zarlo Gutierrez, BDG Law Firm. Mahinang basa ng dalaga sa nakasulat na tarheta. Sige na, naniniwala na ako. Natatawang wika ni Caitlin bago ibinalik kay Francis ang calling card. Subalit hindi yun tinanggap na lalaki. Keep it, baka kailanganin mo ng serbisyo ko sa inaharap. Sa halip ay nakangiting wika nito sa kanya. Paano ka naman nakakasiguro na kapag kinailangan ko ng abogado, ikaw ang kukunin ko? Pabirong tanong ni Caitlin sa lalaki. Sa ilang sandaling kausap niya si Francis, ay agad na napalagay ang loob niya sa binata. Kaya naman hindi na siya nagtaka na nagagawa na niyang makipagbiruan dito. Just so you know, wala pa ako na ipapatalong kaso. Hibit ang balikat na sagot ni Francis. Wow, really? Anong klaseng lawyer ka? Tanong niya sa lalaki. Criminal defense lawyer. Aba, criminal lawyer ka pala tapos sinasabi mo sa akin na baka kailanganin kita sa future? Sa tingin mo ba magiging kriminal ako? Bahagyang natatawang tanong ni Caitlin sa kaharap. We can predict the future, Caitlin. Kibit balikat na sagot ni Francis bago ngumiti sa kanya. At hindi naman lahat ng kliyente ko ay kriminal. Marami sa kanila na pagbibintangan lang sa krimeng hindi naman nila ginawa. Pagpapatuloy nito sa mas seryosong tono. Pero hindi lahat ng kliyente mo inosente, di ba? I'm sure meron din sa kanilang guilty sa krimeng binintang sa kanila. I won't deny that. But you see, mapili naman ako sa mga kasong tinatanggap ko. Hindi ko tinatanggap kapag alam kong guilty sa mabigat na krimen ng kliyenteng lumalapit sa akin. Hindi kaya ng konsensya ko na magtanggol ng rapist at mamamatay tao. Ilang taon ka ng abogado, Francis? Hindi ba delikado ang maging criminal lawyer? 5 years na ako nagpa-practice. So far, wala pa namang nangyayaring masama sa akin. But maybe this is going to be my last year as a criminal lawyer. Mas gusto ko kasi talaga maging prosecutor. Nag-iipon lang muna ako ng experience bago ako mag-apply sa DOJ. Napatango si Caitlin sa kaharap. Sa loob na maiksing sandaling yon ay marami siyang nalaman tungkol kay Francis. At masasabi niyang hindi lang ito basta gwapo. Matalino rin ito at masarap kausap. I guess it's my turn to ask you. Wika sa kanya ni Francis nang muli niyang ibaba ang iniinom na kape. Bakit niyaya mo akong dito sa Tagaytay magkape? Nakangat ang kilay na tanong nito. Natigilan si Caitlin sa tanong ng kaharap. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago bahagyang umiti rito. I'm living at my grandmother's house and she just died 2 weeks ago. Simula nang mawala siya, nahihirapan ako umuwi sa bahay dahil naaalala ko siya. Pagkukwento niya sa lalaki. Oh, I'm sorry about that, Caitlin. Wika sa kanya ni Francis. Bakas ang simpat siya sa muka. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay niya sa lalaki. Matagal na siyang may sakit bago siya mamatay. I thought na ihanda ko ng sarili ko na anytime pwede siyang mawala sa akin. Pero hindi pa rin pala. Anya sa kaharap. Yung lola ko nagpalaki sa akin at tumayong magulang ko. Maaga kasing namatay ang nanay ko, habang yung tatay ko sumama sa ibang babae. Bukod sa nanay ko, walang ibang anak si Lola Katarina, kaya kaming dalawa lang talaga naging magkasama sa buhay. Patuloy na pagkakwento niya sa abogadong kasama. I'm sorry again, Caitlin. Bahagya siyang umiti bago iginala ang tingin sa paligid. So, yun ang dahilan kung bakit dito tayo nagkakape sa Tagaytay.
Anya nang ibalik ang mga mata kay Francis. Akala ko gusto mo ba ako makasama kaya dito mo ako niyayang magkape. Nangingiting wika ng lalaki sa kanya. Natatawang nag-angat siya ng kilay sa abogado. Wow, hindi ka rin nasuming sa lagay na yan ha? Nagkibit balikat ito at ngumiti. Well, alam kong gwapo ako. Confident na sagot nito sa kanya. Excuse me, gwapo ka pero sanay naman ako makakita ng gwapo. Hindi special yung looks mo sa akin. Bahagyang nakaingos na sagot niya sa lalaki. Tumawa si Francis. Ouch! Ang harsh mo naman magsalita, Miss Caitlin. Kunwari ay nasaktang sabi nito habang hawak ang dibdib. Mahinang napahalakak rin si Caitlin sa inakto ng lalaki. Hindi niya maitatanggi na talagang masarap itong kausap. Kaya naman hindi niya namalayan ng mga oras na lumipas. Pasado 4:00 na ng umaga nang bumiyahe sila ni Francis pabalik sa Manila. Habang nasa biyahe ay patuloy sila sa pagkukwentuhan. Salamat ulit, Francis. Baling ni Caitlin sa lalaki nang ihinto nito ang kotse sa tapat ng bahay na pag-aari ng namayapang abuela. Thank you rin, Caitlin. I enjoyed spending time with you. Nakangiting sagot sa kanya ni Francis. Likewise. Habang kasama niya si Francis ay nakalimutan niya ang lungkot na nararamdaman dahil sa pagkawala ng abuela. Well, you have my number. I hope we keep in touch. Wika ni Francis sa kanya bago siya bumaba ng sasakyan nito. Sure. Ingat ka pag-uwi. Salamat ulit, Francis. Bahagyang sumaludo pa sa kanya si Francis bago ito umalis. Sa kabila ng katahimikang bumalot kay Caitlin pagpasok niya sa loob ng bahay, ay hindi nawala ang magaang pakiramdam na ibinigay sa kanya ng pagsama niya kay Francis. Dumiretso si Caitlin sa sariling silid para matulog. 12:00 na ng tanghali nang magising siya. Pagkatapos niyang mag-lunch ay dumating ang kaibigan niyang si Jess. Anong oras ka nakauwi kanina at parang puyat na puyat ka? Tanong nito kay Caitlin habang kasama niyang kaibigan sa sala ng bahay. 5:00 na yata. Seryoso, Caitlin? Sino katrabaho mo ba ang kasama mo sa Tagaytay? Sa pagkakataong yun ay inamin niya sa kaibigan kung sino ang kasama niya kagabi. What the hell, Caitlin? Sumama ka sa lalaking hindi mo naman kilala at sa Tagaytay pa? Hindi makapaniwalang sabik ni Jess matapos niyang ikwento ang tungkol kay Francis. He's a lawyer, Jess, at tinulungan niya ako kagabi. Besides, nakauwi naman akong safe, diba? Akala ko wala kang interes makipag-date ngayon. Nakaangat ang kilay na tanong sa kanya nito. Wala naman akong sinabing i-date ko yung si Francis. Well, kung aayain niya ako, pwede naman. Total gwapo siya at masarap kausap. Bawi niya bago ngumiti kay Jess. I-date mo. Tapos, kapag nakita mong seryoso sa'yo yung lalaki, hihiwalayan mo rin. Tulad ng ginawa mo kay Rico at sa iba pang ex mo. Iiling-iling na wika sa kanya nito. Well, malinaw naman kasi yung sinabi ko sa kanila na ayoko sa seryosong relasyon. 6 months ago na makipag-break si Caitlin sa ex-boyfriend niyang si Rico. Nakipaghiwalay siya sa lalaki nang maramdaman niyang seryoso na ito sa relasyon nila. Sa loob kasi ng 26 na taon, ay wala pang nagiging seryosong relasyon si Caitlin. Para sa kanya ay hindi dapat sineseryoso ang pakikipagrelasyon sa mga lalaki upang hindi siya masaktan sa huli. Ayaw niyang matulad sa abuela at ina na naging malungkot ang buhay nang iwan ng mga ito ng mga lalaking minahal ng mga to. Hindi na nagkomento si Jess at niyaya na lang siyang kumain ng dala nitong isang box ng cupcake. Nang hapong yun, ay nagkaroon ng bisita si Caitlin, ang abogado ng lola niya. Ngayon lang nakausap ng dalaga si Attorney Ferrer dahil ayon sa matanda ay nagkasakit ito. I will now discuss the last will and testament of your grandmother, Iha. Wika kay Caitlin ni Attorney Ferrer nang dalhin niya ang matanda sa library ng bahay. Dating may-ari ng isang textile company ang lola ni Caitlin. Nang magkasakit ang matanda ay napilitan itong ibenta ang shares nito sa kumpanya. Bukod kasi sa walang interes si Caitlin sa negosyo, ay kinailangan nila ng malaking pera para sa pagpapagamot ng abuela. Dahil si Caitlin ang tanging tagapagmana ng kanyang lola, hindi na niya pinagtaka nang sabihin ni Attorney Ferrer na sa kanya iniwan ng abuela ang naiwang pera nito sa bangko at mga ari-arian nito kasama na ang bahay na tinitirahan niya. Unfortunately, Iha, hindi agad maililipat sa pangalan mo ang ari-ari ang iniwan ni Doña Catarina.
May kalakip na pabiso ang last will and testament niya. Ayon sa kasulatang iniwan ng lola mo, kailangan mo muna magpakasal at tumira dito sa mansyon kasama ang asawa mo sa loob ng 3 buwan, bago mapunta sa iyong lahat ng ari-ari ang iniwan niya. Wika sa kanya ni Atty. Ferrer. What? Seryoso ba yan, Atty. Ferrer? Nabiglang tanong ni Caitlin sa abogadong kaharap. You can read everything here, Iha. Wika ni Atty. Ferrer bago inabot sa kanya ang hawak na kasulatan. Malakas na nagbuga ng hininga si Caitlin pagkatapos niyang basahin ang dokumento. Ayon doon, kapag hindi siya nagpakasal sa loob ng 3 buwan pagkatapos basahin sa kanya ang last will and testament, ay mapupunta sa gobyerno ang ari-arian ng abuela, kasama na ang bahay na tinutuluyan niya. I'm sure ginawa yun ni Lola Katarina dahil alam niyang wala kang planong magpakasal. Ayaw niyang maging mag-isa ka sa buhay, Caitlin. Wika kay Caitlin ng kaibigang si Jess pag alis ni Atty. Ferrer. I know, Jess. Tangon ni Caitlin sa babae. Anong plano mo ngayon? Wala akong choice kundi sundin ang probisong iniwan ni Lola. Kung yung pera lang ni Lola, wala akong pakialam kung hindi mapunta sa akin yun. Pero not this house, Jess. Alam ko kung gaano ka-importante kay Lola ang bahay na to, kaya hindi ako makapapayag na mapunta to sa ibang tao. Bago pumanaw ang lola ni Caitlin ay mahigpit na ibinilin sa kanya ng matanda na alagaan niya ang bahay na yun. At hindi kakayanin ng konsensya ng dalaga kapag hinayaan niyang mawala sa kanyang bahay na kinalakhan. Paano ka naman magpapakasal, Caitlin? Ni wala kang ang boyfriend. Tanong sa kanya ni Jess. Wala namang sinabi sa probiso na boyfriend ko ang kailangan kong pakasalan, Jess. I just hired someone to be my temporary husband for 3 months. At saan ka hahanap ng lalaki magpapagkatiwalaan mo? Remember, kailangan mong tumira dito sa bahay na to kasamang magiging asawa mo, Caitlin. I already have someone in mind, sagot ni Caitlin. Sino naman? Si Atty. Francis Gutierrez. I know I just met him but I believe he's trustworthy guy. Kung siya ang magiging temporary husband ko, sigurado akong kaya ko siyang makasama ng 3 buwan dito sa bahay. Anya pa sa kaibigan. Kaya naman palang abogadong yun ang naisip mong alokin na maging temporary husband mo dahil ubod pala ng gwapo. Wika sa kanya ni Jess. Nakita ni Caitlin na inistok ng kaibigan sa internet ang naturang abogado gamit ang cellphone nito. Hindi naman dahil lang gwapo siya kaya siyang naisip kong alokin, Jess. Depensa ni Caitlin sa paratang ng kaibigan. Really, Caitlin? May pagdududang wika sa kanya ni Jess. Humuso si Caitlin. Well, I admit na malaking factor talaga na gwapo siya. I mean, kung titira yung mapapangasawa ko dito sa bahay kasama ko, bukod sa dapat ay mapapagkatiwalaan siya, mas okay din kung gwapo siya para matawa naman ako kapag nakikita ko siya, di ba? Pangangatwiran niya sa babae. Sa tingin mo, papayag naman kaya yang si Atty. Francis Gutierrez na maging temporary husband mo? I'll ask him. Kapag hindi siya pumayag, saka na ako maghahanap ng pwede kong alokin na maging temporary husband ko. Ani Caitlin sa kaibigan. Nang gabing yun ay agad niyang tinawagan ng number ni Francis mula sa calling card na ibinigay nito sa kanya. Atty. Francis Gutierrez speaking. Bungad sa kanya ng baritonong boses ni Francis mula sa kabilang linya. Hi, attorney. This is Caitlin. I hope you remember me. Wika niya sa lalaki. Caitlin? Of course, naalala kita. Wala pang 24 hours na maghiwalay tayo. Paano kita makakalimutan? Sagot ni Francis sa kanya. Bakit napatawag ka? Don't tell me, mismo na agad ako. Pabirong tanong nito. Natawa si Caitlin sa huling sinabi ng lalaki. Sorry pero hindi yun ang dahilan kung bakit ako tumawag. Well, kung hindi mo ako miss, don't tell me kailangan mo ng serbisyo ko bilang lawyer. May nagawa ka bang krimen, Caitlin? Sorry, pero hindi rin. Bahagyang nakangusong sagot ng dalaga. Pero may kailangan akong i-discuss sa'yo. Pwede ka ba bukas ng gabi? After work? Yes, I'm free tomorrow night. Sagot ng lalaki sa kabilang linya. Kinabukasan, pagkatapos mag-out ni Caitlin sa trabaho, ay dumiretso siya sa restaurant kung saan nila napag-usapang magkita ng binata. Pagdating niya roon ay naabutan niya si Francis na naghihintay sa kanya sa isang mesa. Hindi tulad ng unang beses na nakita ni Caitlin ng lalaki,
Nakaputing long sleeve at itim na slacks ito sa pagkakataong yon. May necktie rin itong suot at maayos ang buhok nito. Sorry, medyo na-late ako. Wika ni Caitlin sa binata nang lapitan niya ito. It's fine. Napaaga lang ang dating ko. Ngumiti si Caitlin sa lalaki. Muntik na rin siyang mapatulala nang okupahin niya ang makanting silya sa harap nito. Alam niyang gwapo si Francis sa simpleng t-shirt at pantalon. Pero higit na mas gwapo pa pala ang binata kapag nakaayos ito. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, Caitlin? Gwapo ko ba? Mukha na ba akong kapitapitagang abogado sa paningin mo? Nakangiting tanong sa kanya ni Francis matapos kunin ng waiter ang order nila. Hindi napigilang matawa ni Caitlin sa tanong na yon ni Francis. Hindi, nanibago lang ako sa ayos mo. Pero oo, mas mukha ka na ngang lawyer dyan sa itsura mo ngayon. Sagot niya sa lalaki. Mahinang humalakak si Francis sa sinabi niya. Anyway, anong pag-uusapan natin? Meron ba? O gusto mo lang ako makita? Biro nito. Well, sorry to burst your bubble, attorney. Pero may importanteng bagay talaga akong kailangang i-discuss sa'yo. Sa sinabi niyang yon ay sumeryoso ang lalaking kaharap. What is it? Uminom muna si Caitlin ng tubig bago muling nagsalita. Kailangan ko magpakasal sa lalong madaling panahon, attorney. At gusto kitang alokin kung papayag kang maging temporary husband ko. Diretsyong wika niya kay Francis. Wait, what? Temporary husband ba ka mo? At bakit kailangan mo magpakasal? Kunot ang noong tanong sa kanya ng lalaki. Ipinaliwanag ni Caitlin sa kaharap ang tungkol sa probiso ng lola niya. Alam niyang mabilis yung naintindihan ng lalaki dahil abogado ito. Tulad ng nabanggit ko sa'yo, wala akong boyfriend ngayon at lalong wala akong balak mag-asawa anytime soon o kahit sa malayo pang hinaharap. Kaya naisip ko na mag-hire ng lalaking papayag na maging temporary husband ko. Patuloy na paliwanag ni Caitlin. Hindi ba parang dinadaya mo ang lola mo niyan, Caitlin? Obviously, gusto niyang mag-asawa ka at magkaroon ng sariling pamilya. Dahil ayaw kanyang maging mag-isa sa buhay. But instead, you're choosing to hire a temporary husband para makuha mo ang mana mo sa kanya. Seryosong wika sa kanya ni Francis. I was left with no choice, Francis. Isa pa, naging unfair sa akin si Lola. Alam niya na wala akong planong mag-asawa, kaya hindi niya dapat ginawa ang probisong yon. Kung hindi lang talaga importante sa akin ang bahay niya, hindi ako maghahanap ng lalaking mapapakasalan. Wala naman kasi akong pakialam sa pera niya. Sagot niya sa lalaki. Okay, I understand. Pero bakit akong inalok mo, Caitlin? Hindi mo pa ako lubos na kilala. O you only met each other the other night. Wika ni Francis habang nakatingin sa kanya. Sinalubong niya ang mga mata ng kaharap. I know we just met, but I already trust you, Francis. At komportable ako sa'yo. Kaya sa tingin ko, kakayanin ko magpakasal sa'yo at makasama ka sa iisang bubong sa loob ng 3 buwan. What about me? Sa tingin mo papayag ako magpakasal sa'yo at maging temporary husband mo sa loob ng 3 buwan? Nakaangat ang kilay na tanong nito sa kanya. Alam kong malaking bagay at mahirap tong pabor na hinihingi ko sa'yo. Kaya willing ako magbayad kahit magkano. Name your price, Francis. Really? Paano kung singilin kita ng 1 milyon? Tila naghahamong tanong sa kanya ni Francis. Make it 3 million. Nakaangat ang sulok ng mga labing sagot ni Caitlin sa kaharap. Nabanggit mo rin sa akin na gusto mo maging prosecutor, di ba? Well, hindi ko nabanggit sa'yo na malapit na kaibigan ni Lola si Chief Prosecutor Mariano. Kapag pumayag ka magpakasal sa akin, madali kitang maipapakilala sa kanya. Kung sakaling pumayag ako magpakasal sa'yo, kailangan ba nating magpanggap na totoong mag-asawa? Umiling si Caitlin sa lalaki. Sa harap lang ng abogado ni Lola. But of course, kahit nasa papel lang ang kasal natin, hindi ko pwedeng makipag-date sa loob ng panahong kasal tayo. Siguro naman, kaya mong hindi makipag-date sa loob ng 3 buwan. Bahagyang natawa si Francis. Kung makapagsalita ka, parang sigurado ka ng papayag ako, Caitlin, ha? Well, if I were in your shoes, I'd immediately say yes. Alam kong malaki ang sweldo mo bilang abogado, pero hindi ka naman siguro kikita ng 3 milyon sa loob lang ng 3 buwan. Isa pa, tulad ng sinabi ko, ilalakad kita kay Chief Prosecutor Mariano. Kibit balikat na sagot niya sa lalaki. Don't worry,
Bibigyan naman kita ng panahon para pag-isipan ng magiging desisyon mo. Alright, it's a deal, Caitlin. Wika agad ni Francis nang magpapaalam na siya dito. Sure ka? Hindi mo pag-iisipan muna? You already convinced me, Caitlin. Napaisip tuloy ako kung editor-in-chief ka ba o businessman. Actually, pinilit ako ni Lola na mag-aral ng business, pero wala talaga dun ang interes ko. Nakangising sagot niya kay Francis kasabay ng pagdating ng pagkain nila. Habang kumakain ay pinag-usapan nila ng lalaki ang tungkol sa magaganap nilang kasal at ang paglipat nito sa bahay ng abuela. Nalaman niya mula kay Francis na sa isang kondo ito nakatira. Your parents, nasan sila? Tanong ni Caitlin sa lalaki sa gitna ng pagkain nila. Matagal na silang patay. Meron akong isang kapatid pero nasa ibang bansa siya at may pamilya na. Oh, I'm sorry about your parents. It's fine, matagal na yun. Marahan ang ngiting sagot ng binata sa kanya. Sa Ateneo ka pala graduate? We attended the same university apparently. Wika ni Caitlin kay Francis upang ibahin ang usapan. Bakit mo alam yan? Did you stalk me, Caitlin? Nakangising tanong sa kanya ni Francis. Bahagyang namula ang mukha ng dalaga. Well, normal lang siguro na mag-research ako tungkol sa lalaking aalukin ko maging temporary husband ko, di ba? Depensa niya sa lalaki. Bukod sa alam ni Caitlin kung nagtapos ng pag-aaral si Francis, nalaman din niya na isa ito sa mga top-notcher ng 2017 bar exam. Kaya ba alam mo rin na wala akong girlfriend? Nakaarko ang kilay na tanong nito sa kanya. Muling namula ang mukha ni Caitlin sa tanong ng lalaki. Excuse me, hindi ko inisto kung may girlfriend ka. I mean, common sense naman siguro na wala dahil hindi ka naman papayag na magkape tayo sa Tagaytay kung may girlfriend ka naman pala. Well, you're right. Wala nga akong girlfriend. Obviously, hindi naman ako papayag na magpakasal sa'yo kung meron. Sagot ni Francis. Anyway, kailangan ko pa ba magpasa ng resume sa'yo? NBI clearance? Police clearance? Pabirong tanong nito. Ano ka ba? Hindi na syempre. May kontrata naman tayo. Natatawang sagot ni Caitlin sa kaharap. Ilang araw ang lumipas. Araw ng linggo ay ginanap ang kasal nila ni Francis. Ang kaibigang si Jess ang nagsilbing witness nila. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Sambit kina Caitlin at Francis ng judge na nagkasal sa kanila. Ayon kay Francis, ay kakilala nitong naturang judge. Kaya pumayag itong ikasal sila kahit araw ng linggo. Hey! Mahinang sambit kay Caitlin ni Francis nang ilapit nito ang bibig sa tenga niya. Can I kiss you? Pabulong na tanong ng lalaki. Naramdaman ni Caitlin na tila may gumapang na kuryente sa katawan niya nang tumama ang mainit na hininga ni Francis sa balat niya. Wala sa sariling napatingin siya sa mapulang mga labi ni Francis. Okay. Mahinang pagpayag niya sa lalaki kasabay ng pagtango. Umangat ang kamay ni Francis upang hawakan ang pisngi niya. Kasunod niyon ay tinawid nito ang distansya sa pagitan ng mga labi nila. Pakiwari ni Caitlin ay pansamantalang huminto ang tibok ng puso niya nang maramdaman ng labi ni Francis sa kanya. Sandali lang ang halik na iginawad ng lalaki, subalit tila nalasing na si Caitlin nang pakawalan nito ang mga labi niya. Congrats, Mr. and Mrs. Gutierrez! Wika sa kanila ng judge na siyang nagpabalik kay Caitlin sa realidad. Pagkatapos ng seremonya ay napagkasunduan nilang dumiretso sila sa bahay ng abuela niya. Subalit bago yun, ay kinausap ng kaibigan niyang si Jesse Francis. Caitlin put her trust in you, Attorney Gutierrez. Kapag may nangyaring hindi maganda sa kaibigan ko habang magkasama kayo, wala akong ibang ipapahunting kundi ikaw lang. Wika ng kaibigan kay Francis. May halong pagbabanta sa tono. Don't worry, Jessica. I know we're strangers to each other, but you can count on me. Hindi ko sisirain ang tiwalang ibinigay sa akin ni Caitlin. Seryosong sagot ni Francis sa kanyang kaibigan. Tumango si Jess pagkatapos ay ngumiti kay Francis. Aasahan ko yan, Attorney Gutierrez. Anito sa lalaki bago bumaling kay Caitlin. Baka ikaw naman ang may gawing masama dito kay Attorney Gutierrez. Kapag nangyari yon, tawagan mo agad ako para ma-dispatch agad natin ang katawan niya. Wika sa kanya ng kaibigan bago ito kumindat.
Natawa si Caitlin sa huling sinabi ni Jess. Nang ibaling niya ang tingin kay Francis, ay nakita niyang naaaliw ng ngiti sa mga labi ng lalaki. Now I get it kung bakit magkaibigan kayo ni Jess. Pareho kayo mapagbiro. Wika ni Francis kay Caitlin habang nasa biyahe sila pauwi sa bahay ng abuela niya. High school pa lang magkaibigan na kami ni Jess, kaya siguro pareho na kami ng humor. Anya sa asawa. Napanguso si Caitlin habang pasimpleng nakatingin sa nagmamanehong lalaki. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap ay ikinasal siya sa abogadong 1 linggo pa lang niyang nakikilala. Sana lang ay hindi siya magsisi na agad niyang pinagkatiwalaan si Francis. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa bahay ng lola niya. Sino na ang kasama mong nakatira dito? Tanong kay Caitlin ni Francis habang inililibot nito ang tingin sa kabuuan ng bahay. May kasama akong isang kasambahay, pero pinagbakasyon ko muna siya pagkatapos mailibing ni Lola. Sa susunod na buwan pa ang balik niya. Sagot niya kay Francis. Kailangan din ba nating magpanggap na mag-asawa sa harap ng kasambahay mo? Umiling siya kay Francis. Bata pa lang ako, kasama na namin ni Lola si Manang Ines, kaya hindi ako makakapagsinungaling sa kanya. Anya sa lalaki. Kapag ipinaalam ko na kay Attorney Ferrer na nag-asawa na ako, regular na bibisita siya rito para ma-monitor niya kung talagang dito ka rin nakatira. So, mas mabuti kung lagi mong ipapaalam sa akin kung may pupuntahan ka at kapag wala ka dito sa bahay. Ngumiti sa kanya si Francis. Of course, as your husband, alam kong duty ko na lagi mag-report sa'yo. So don't worry about that, Caitlin. Nagpasalamat siya kay Francis bago niya dinala ang lalaki sa kwartong tutuluyan nito. Katabi lang yun ang silid niya. Bago matapos ang araw na yon ay lumipat na si Francis sa bahay ng kanyang abuela, dala ang mga gamit nito. Good night, Mrs. Gutierrez. Wika kay Caitlin ni Francis nang magpaalam siya sa lalaki na matutulog na. Nagsalo sila sa dinner na dinala nito ng gabing yon. Mrs. Gutierrez? Bahagyang nakaangat ng kilay na gagad niya kay Francis. Mag-asawa na tayo, di ba? That means you're already Mrs. Gutierrez, aren't you? Nakangiting sagot ng lalaki sa kanya. Fine. Good night, Mr. Gutierrez. Bahagyang nakanguso at nagpipigil ang ngiting sagot ni Caitlin sa lalaki bago dumiretso sa sariling silid para magpahinga. Kinabukasan, pagbaba ni Caitlin sa unang palapag ng bahay, ay sumalubong sa kanya ang amoy ng pagkain. Pagpasok nga niya sa kusina ay naabutan niya si Francis na nagluluto ng almusal. Good morning, Caitlin. Bati sa kanilang asawa. Good morning. Marunong ka palang magluto, attorney? Hindi napigilan ni Caitlin na mapatingin sa lalaki na kasalukuyang nasa harap ng kalan. Kahit bagong gising ang abogado ay gwapo at mukhang fresh pa rin ito. Pasimple tuloy niyang inayos ang bahagyang magulong buhok. Nag-mental note si Caitlin sa sarili na sa susunod na mga araw ay mag-aayos muna siya bago lumabas sa silid niya sa umaga. I live alone, so yeah. Ngiti ni Francis sa kanya. Malapit nang maluto tong sinangag kaya maupo ka muna dyan. Sa halip na sundin si Francis ay nagtimpla si Caitlin ng kape. Ang talented mo naman pala. Top-notcher ka na sa bar exam, magaling na abogado, tapos marunong ka rin magluto. Hindi napigil ang wika niya sa lalaki. Gumaling sa kanya si Francis at ngumisi. I'm sure wala kang pagsisisi na kung kinuha mo para pakasalan. Well, medyo mayabang ka nga lang. Pero fine, wala pa naman akong pagsisisi so far. Bahagyang natatawang sagot niya kay Francis. Hawak ng tinimplang kape ay dumiretso si Caitlin sa breakfast counter habang hinihintay na matapos sa pagluluto ang lalaki. Thank you for making breakfast. Pasasalamat ni Caitlin kay Francis nang magsimula silang kumain. Bukod sa sinangag ay nagluto ito ng bacon, itlog at corned beef. Usually, kapag may pasok sa trabaho, nagkakape lang ako o kaya sa office na kumakain. Maaga talaga ako nagigising kaya sanay ako magluto ng almusal. So from now on, asahan mong lagi ako magluluto ng breakfast para sa ating dalawa. Ngiti nito sa kanya bago naglagay ng pagkain sa sariling plato. Hindi maikaila ni Caitlin na tila may mainit na bagay na humaplo sa puso niya sa sinabing yun ni Francis. Wow, thank you. Ang swerte ko naman pala. Lagi na ako may libreng almusal ngayon. Nakangising wika niya rito.
You're welcome, Mrs. Gutierrez. Sagot ni Francis kasabay ng pabirong kindat nito sa kanya. Habang sumusubo ng pagkain si Francis, ay wala sa sariling napatingin si Caitlin sa mga labi nito. Bigla ay bumalik sa kanya ang halik na iginawad sa kanya ng lalaki noong araw ng kasal nila. Hindi niya maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay hindi mawala sa memorya niya ang pakiramdam ng labi nito. Samantalang hindi naman yun ang unang beses na nahalikan si Caitlin. Okay ka lang ba, Caitlin? Hindi ka man nasarapan? Tanong sa kanya ni Francis. Ha? Oo, nasarapan ako. Kahit saglit lang. Wala sa sariling sagot ni Caitlin habang nakatingin pa rin sa mga labi ng kaharap. Anong kahit saglit lang? Nagtataka at kunot ang noong tanong sa kanya ng lalaki. Namula ang mukha ni Caitlin nang mapagtanto na pagkain ng tinutukoy ni Francis sa tanong nito at hindi ang halik na namagitan sa kanila kahapon. Wala. Oo, masarap ka magluto. Sagot niya sa lalaki bago humiti rito at sumubo ng bacon. Really? Pero bakit namumula ka? May iba ka pa bang iniisip na masarap? Muntik na siyang mabulunan sa sinabi ng lalaki. Wala. Mabilis na pagkakaila niya matapos dunukin ang kinakain. You look guilty, Mrs. Gutierrez. Kung nasa korte ka, kanina pa kitang ginisa. Nakangising wika ng asawa sa kanya. Nang mga sandaling yun, tila gustong pagsisihan ni Caitlin na isang abogado ang kinuha niya para maging temporary husband. Wala naman tayo sa korte, attorney. Alam ko na rin kung bakit magaling kang magluto, kasi mahilig ka palang magkisa. Isang halakak ang isinagot sa kanya ni Francis. Ang corny ng joke mo, Mrs. Gutierrez. Pero bakit ka tumawa kung corny? Nagkibit balikat si Francis at ngumiti sa kanya. Well, asawa kita. Siyempre, susuportahan kita kahit corny ang joke mo. Anito sabay kindat sa kanya. Sa sinabing yun ni Francis ay natawa na lang din si Caitlin. Ewan ko sa'yo. Kumain na nga lang tayo. Ayokong malate sa trabaho. Sagot niya sa asawa. Oo nga pala. Kailan mo gusto na ipakilala kita kay Chief Prosecutor Mariano? Naalala niyang itanong sa lalaki. Saka na siguro. We just got married yesterday. Isa pa, nabalitaan ko na busy ang Office of the Prosecution ngayon dahil sa sunod-sunod na high-profile cases. Napatango na lang si Caitlin sa lalaki bago ipinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos nilang mag-almusal ni Francis, ay pareho na silang naghanda papasok sa kanya-kanyang trabaho. Baka gabihin pala ako ng uwi mamaya. May deadline kami sa trabaho ngayon. Imporma ni Caitlin kay Francis nang ibigay niya sa lalaki ang susi ng bahay. Same here. Marami akong kasong i-review sa office. See you later, Mrs. Gutierrez. Wika nito nang magpaalam siyang umalis. Pagkatapos ng isang oras na biyahe, ay nakarating si Caitlin sa opisina. Agad siyang nagsimula sa trabaho. Sunod-sunod din ang naging meeting ni Caitlin ng araw na yon kasama ang kanyang team. Lunch break ni Caitlin sa trabaho nang nakatanggap siya ng tawag mula kay Francis. Hi, Mrs. Gutierrez. Bati sa kanya ng asawa mula sa kabilang linya. Napatawag ka, Mr. Gutierrez. Ani Caitlin sa asawa. Gusto ko lang tanungin kung nag-lunch ka na. Sana oo kasi alauna na. Tila may mainit na bagay na humaplo sa puso ni Caitlin sa tanong ng asawa. Oo, nag-lunch na ako. Ikaw ba? Katatapos lang. Papunta ako ngayon sa MTC para sa trial ng kliyente ko. Imporma nito sa kanya. Okay, ingat ka, Francis. See you later. Nakangiting sagot niya sa lalaki. Ikaw din, Caitlin. Ingat ka pa uwi mamaya. Anang asawa bago ibaba ang tawag. Ay, sino kaya yung kausap ni ma'am at parang ang ganda ng ngiti niya? Nanunuksong tanong kay Caitlin ng assistant editor niyang si Berna nang ibaba niya ang hawak na cellphone sa mesa niya. Wala yon. Bahagyang nagiinit ang mga pisnging sagot ni Caitlin sa katrabaho. Maliban kay Jess at sa abogado ng lola niya, walang ibang nakakaalam na nagpakasal si Caitlin itong weekend. Wala rin siyang balak na ipaalam sa iba ang bagay na yon, dahil 3 buwan lang naman ang kasunduan nila ni Francis. Pagdating ng 4:00 ng hapon ay muling nagkaroon ng meeting si Caitlin kasama ang kanyang team para sa ilalabas na anniversary issue ng kanilang magazine.
Inabot yun ng 3 oras kaya sa opisina na siya nag-dinner kasama ng mga katrabaho. Pasado alas 7 na nang makauwi si Caitlin mula sa trabaho. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay naabutan niyang natutulog sa sofa si Francis habang bukas ang TV. Nilapitan niya ang lalaki para gisingin ito, subalit natigilan siya nang mapansin na maputla ang mukha ng asawa. Nang hawakan niya ang noo ni Francis, ay napasinghap siya nang mapagtantong nilalagnat to. Francis, mahina at nag-aalalang untag ni Caitlin sa lalaki. Unti-unting dumilat si Francis. Sumalubong kay Caitlin ang namumula at mapungay nitong mga mata. Mrs., nakauwi ka na. Bago lang. Kanina ka pa ba? Nilalagnat ka, Francis, ah. Yeah, dumiretso ako ng uwi pagkagaling ko sa trabaho. Akala ko mawawala kapag itinulog ko. I guess I'm wrong. Ano ba nangyari? Okay ka naman kanina, ah. Naflatan ng gulong yung kotse ko kanina pa uwi. Naulanan ako habang pinapalitan ko ng gulong yung sasakyan. Sagot nito sa kanya sa mapungay na mga mata. Tila may pumiga sa puso ni Caitlin habang pinagmamasdan ang maputlang mukha ni Francis. Uminom ka na ba ng gamot? Umiling si Francis. I fell asleep right after I changed my clothes. Anong oras na ba, Caitlin? Bumuntong hininga siya. Mag-aalas 8 na. Dito ka na muna, magluluto ako para makainom ka ng gamot, okay? Parang batang tumango sa kanya si Francis bago ito muling sumandal sa sofa at tumikit. Mabilis namang nagpalit ng damit pambahay si Caitlin bago dumiretso sa kusina. Nagluto siya ng arroz caldo. Nang maluto ang pagkain, ay agad niyan dinala kay Francis kasama ang tubig at gamot. Kumain ka na muna, Francis. Nagluto ako ng arroz caldo. Untag ni Caitlin sa lalaki nang muli niya itong gisingin. Oh, wow. Thank you, Caitlin. Wika sa kanya ni Francis nang makita ang pagkain sa coffee table. How about you? Did you eat already? Tanong nito nang ibalik ang tingin sa kanya. Oo, kumain na ako sa office bago umuwi. Inabot niya rito ang kutsara. Sige na, kumain ka na para makainom ka ng gamot. O baka gusto mong subuan pa kita. Anya kay Francis habang nakatingin rito. Pwede ba, Mrs.? Mapungay ang mga mata at malambing na tanong nito. Hindi maintindihan ni Caitlin kung bakit tila sumikdo ang puso niya sa pakiusap na yun ng asawa. Lalo na sa paraan ng pagpanggit nito sa salitang Mrs. sa kanya. Fine, fine. Nakangusong pagpayag ni Caitlin sa lalaki. Sa huli ay siya na mismo ang nagsubo rito. Masarap palang magkasakit kapag may nag-aalaga sa'yo. Nakangiting wika sa kanya ni Francis habang pinapakain niya ito. Bakit? Wala bang nag-aalaga sa'yo dati kapag nagkakasakit ka? Wala. I live alone, right? Tipid ang ngiting anito sa kanya. Mabuti pala't kasama mo ako ngayon. At least nandito ako para alagaan ka. Thank you sa pag-aalaga, misis ko. Wika sa kanya ni Francis habang nakatingin sa kanya ang mapungay nitong mga mata. Hindi pinansin ni Katie ng biglang pagbilis ng tibok ng puso niya. Siyempre, nandito ka sa poder ko. Konsensya ko pa kapag may nangyaring masama sa'yo. Pabirong sagot niya sa lalaki. Mahinang humalakak si Francis. Aw, akala ko pa naman concerned sa akin ng asawa ko. Ito naman, joke lang. Siyempre nag-aalala ako sa'yo. Kaya kumain ka pa para gumaling ka agad. Sagot niya bago muling sinubuan ng asawa. Hindi ka lang pala maganda at masarap magluto. Magaling ka rin mag-alaga, Caitlin. Sa pagkakataong yun ay nag-init ang mga pisngi ni Caitlin. Nagiging bolero ka pala kapag may sakit ka, mister. Mukha ba akong nambobola sa sinabi ko? Tanong nito habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. Maganda ka naman talaga eh. Masarap tong arroz caldo mo. Tapos inaalagaan mo ko ngayon. Sa halip na sumagot sa sinabi ng asawa, ay muli niya itong sinubuan hanggang sa maubos ang laman ng hawak na mangkok. Habang umiinom ng tubig si Francis, ay hindi niya maiwasang hindi muling mapatitig dito. Nang mga sandaling yon, kasabay ng pagbalik ng alaala ng halik na namagitan sa kanila, ay ang pagnanais din niya na muling maramdaman ang mga labi ng lalaki sa kanya. May sakit na nga yung tao, iniisip mo pang halikan. Kastigo ni Caitlin sa sarili. Ipiniling ni Caitlin ng ulo bago inalis ang tingin sa mga labi ni Francis.
Sa ginawa niyang yon ay sumalubong naman sa kanya ang mga mata ng lalaki. What are you looking at? Mahinang tanong sa kanya ni Francis. Wala. Bahagya siyang lumayo sa lalaki bago inilapag ang mangkok sa tray. Uminom ka na ng gamot. Liligpitin ko lang tong pinagkainan mo. Iniwan ni Caitlin si Francis para pumunta sa kusina. Pagkatapos niyang hugasan ng pinagkainan nito, ay bumalik siya sa sala. Naabutan niyang nakapikit muli si Francis habang nakasandal sa sofa. Hey, akyat ka na sa kwarto mo para makapagpahinga ka. O baka kailangan pa kitang buhatin. Untag ni Caitlin sa asawa. Hindi mo naman ako kayang buhatin. Bahagyang natatawang sagot ni Francis sa kanya. Hindi nga, kaya tumayo ka na dyan. Sa halip na sumunod ay inilahad ni Francis ang kamay nito sa kanya. Di mo ako kayang buhatin, kaya akayin mo na lang ako. Bahagyang umirap si Caitlin bago natawa. Ang laki mong tao pero masyado ka palang pa-baby kapag may sakit ka. Anya bago hinawakan ng kamay nito para hilahin ito patayo ng sofa. Minsan lang naman eh. Kapag ikaw ang nagkasakit, aalagaan din kita, misis. Hindi ako aalis sa tabi mo. Sagot ni Francis sa kanya bago idantay ang braso sa balikat niya. Dahil sa ginawang yun ng lalaki, ay naramdaman ni Caitlin ang init ng katawan ng asawa. Sorry ka, pero hindi ako basta-basta nagkakasakit. Malakas ang resistensya ko, no? Mayabang na sagot niya sa lalaki. Aalagaan pa rin kita kahit wala kang sakit. Ganun naman kapag mag-asawa, di ba, misis? Nakangiting wika ni Francis sa kanya. Muling nag-init ang mga pisngi niya sa sinabi ng asawa. Magpahinga ka na, Francis. Kapag may kailangan ka na, sa kabilang kwarto lang ako. Don't worry, i-check din kita from time to time. Wika ni Caitlin sa asawa nang may atid niya ito sa silig nito. Naupo sa kama ang lalaki at sumandal sa headboard ng kama. Naupo rin siya sa gilid upang hawakan ang noon nito. Bahagyan nang bumaba ang temperatura nito. Habang inaayos ni Caitlin ang comforter, ay hinawakan ni Francis ang palapulsuhan niya, dahilan upang mapatingin siya dito. You don't have to check on me, Caitlin. I'll be fine. Magpahinga ka na lang din. Masuyong wika ng asawa sa kanya. Salamat sa pag-aalaga sa akin, Caitlin. Pagpapatuloy nito habang diretsong nakatingin sa mukha niya. Wala yon, Francis. Ngumiti sa kanya si Francis. Sa ginawang yun ng lalaki ay muli siyang napatingin sa mga labi nito. Kanina ka pa nakatingin sa labi ko. Gusto mo ba akong halikan, misis? Biglang tanong sa kanya ni Francis. Nanlaki ang mga mata ni Caitlin sa narinig mula sa asawa. Kasabay niyon ay ang muling pagbilis ng tibok ng puso niya. Bago pa siya makapag-deny ay naunahan na siyang magsalita ni Francis. You can't lie to me, misis. I'm a lawyer, remember? Nakangiting wika nito. Patuloy na nakatingin sa kanya. Well, don't worry. Gusto ko rin namang halikan ng lips ng asawa ko eh. Pagpapatuloy ng lalaki, kasabay ng pagbaba ng mga mata nito sa labi niya. Napalunok si Caitlin kasabay ng pagdoble ng tibok ng puso niya. Sabi mo kanina hindi ka basta-basta nagkakasakit. So hindi ka naman siguro magagalit kung hahalikan kita ngayon, di ba? Marahang tanong ni Francis bago siya nito kinabig palapit dito. Kasunod niyon ay namalayan na lang ni Caitlin na sakop na ng asawa ang mga labi niya. Tulad ng unang beses na naramdaman niya nang maglapat ang mga labi nila ni Francis, tila pansamantalang huminto ang tibok ng puso niya. Pakiwari rin niya ay parang may mga paru-parong biglang nabuhay sa tiyan niya. May nagsabi na ba sa'yong nakakaadik ang halik mo, misis? Mababa ang boses na tanong sa kanya ni Francis nang maghiwalay ang mga labi nila. Tumikhim si Caitlin at kinalma ang nagwawalang puso. Magpahinga ka na, Francis. Sa halip ay mahinang sambit niya sa lalaki. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Marahang wika nito habang hawak ang pisngi niya. Malay ko bang seryoso ka pala sa sinabi mo? Pero fine. Wala pang nagsasabi sa akin, okay? Namumulang sagot ni Caitlin sa asawa. Ang cute mo palang mahiya, Mrs. Gutierrez. Nakangisi at tila naaaliw na wika sa kanya ni Francis. Ewan ko sa'yo. Itulog mo na yan, Mr. Gutierrez. Magpapahinga na rin ako. Nakaingos na wika niya sa asawa bago lumayo dito. Isang napapaos na halakak ang isinagot sa kanya ni Francis.
Sige na, magpahinga ka na rin. Good night, Caitlin. Masuyang wika nito sa kanya. Good night, Francis. Sagot niya sa lalaki bago lumabas ng silid nito. Pagdating niya sa sariling kwarto ay napahawak si Caitlin sa mga labi. Ang sarap nga niya talagang humalik. Mahinang bulong ni Caitlin sa sarili. Nang gabing yon ay hating gabi na siya nakatulog dahil hindi mawala-wala sa isip niya ang halik na namagitan sa kanila ni Francis. Kinabukasan ay ilang beses nang nag-alarm ang cellphone ni Caitlin bago siya nagising. Nabigla siya nang pagdating sa kusina ay naroon si Francis. Nakaluto na ito at naghahanda na ng kubyertos. Okay ka na agad? Napakurap na tanong niya kay Francis nang lapitan ito. Hinawakan niya ang noo ng asawa at napagtantong normal na nga ang temperatura nito. Well, bukod sa magaling mag-alaga ang asawa ko, effective din ang gamot na ibinigay niya sa akin. Nakangising wika nito sa kanya. Magaling ka na pero nambobola ka pa rin. Pabirong ingos niya kay Francis. Effective naman talaga ang gamot eh. Ikaw ba naman ang bigyan ng Kisprin? Hindi ka ba gagaling? Namula ang mukha ni Caitlin. Bago pa dumako ang mga mata niya sa labi ni Francis, ay nag-iwas na siya ng tingin at bahagyang lumayo rito. Sana hindi ka muna nagluto, baka mabinat ka. Wika niya sa asawa habang nakatingin sa niluto nitong almusal. Sarap namang marinig na concern sa akin ng misis ko. Nakangiting sambit ni Francis. Pero don't worry, okay na talaga ako, Caitlin. Papasok din ako sa trabaho dahil may kliyente akong kailangan kausapin ngayon. Kaya kumain na tayo. Nagpatianod si Caitlin sa lalaki. Hanggang sa matapos sila sa pag-aalmusal ay hindi na binanggit ni Francis ang tungkol sa halik na namagitan sa kanila. Ingat ka, misis. Bilin sa kanya ni Francis nang magpaalam siya sa lalaki. Ikaw ang mag-ingat dahil kagagaling mo lang sa sakit. Baka mamaya maulanan ka na naman. Don't worry, Mrs. Gutierrez. Mag-iingat po ako. Sagot nito bago kumindat sa kanya. Bago pa makita ng asawa ang pamumula ng mga pisngi niya, ay tumalikod na siya. 11:00 ng umaga ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Francis. Hi, Mrs. Gutierrez. I hope hindi ako nakakaistorbo. Gusto ko lang mag-inform na magpapadala ako ng lunch mamaya. Wika kay Caitlin ng asawa mula sa kabilang linya. Ha? Bakit? Nagtatakang tanong niya kay Francis. I just want to thank you for taking care of me last night. Napanguso si Caitlin para pigilan ang ngiting gustong kamawala sa mga labi. Hindi mo naman kailangan magpadala ng kahit na ano, Francis. Okay na yung simpleng thank you mo. But I insist, Caitlin. Kung okay lang din sa'yo, sabay na din tayo mag-dinner mamaya sa bahay. Maaga ako makakauwi ngayon kaya makakapagluto ako. Okay, maaga rin ako makakauwi ngayon. Imporma niya sa lalaki. Great. See you later, Mrs. Gutierrez. Ubusin mo yung lunch mo, ha? Ikaw din. Kumain ka na ng lunch, Mr. Gutierrez. Hindi napigilan ang ngiting sagot ni Caitlin sa asawa bago ito nagpaalam. Kahit na naibaba na niya ang cellphone, ay hindi pa rin nabura ang ngiti sa mga labi ni Caitlin. Tulad nga ng sinabi ni Francis, ilang minuto pa ay dumating ang in-order nitong pagkain para sa kanya. Maagang nag-out si Caitlin sa trabaho ng araw na yon. Agad siyang dumiretso ng uwi sa bahay. Pagdating doon, ay naabutan niya si Francis na kasalukuyang nagluluto sa kusina. Welcome home, Mrs. Bati sa kanya ni Francis. Nakapambahay na ang lalaki habang nakaharap sa niluluto. Anong niluluto mo? Tanong niya sa asawa nang lapitan ito. Kalderetang baka. Favorite mo to, di ba? Nakangiting sagot nito sa kanya. Wow, natatandaan mo pa yun ah? Nabiglang wika niya sa asawa. Nabanggit ni Kate din ang bagay na yun sa lalaki noong magkapi sila sa Tagaytay. Siyempre, hindi ako magiging abogado kung makakalimutin ako, misis. Wika nito bago kumindad sa kanya at ibinalik ang atensyon sa niluluto. Naging mannerism na yata nito ang pagkindat sa kanya. Maging ang pagluluto lagi para sa kanila ay baka kasanayan niya. Naisip ni Caitlin na baka mahirapan siya nito kapag kailangan na nilang maghiwalay. Habang abala si Francis sa pagluluto, ay inayos ni Caitlin ng mesa. Ilang sandali pa ay kumain na sila ni Francis. Masarap ba? Pangalawang beses ko palang magluto ng kaldereta eh.
Tanong ng asawa nang tikman niya ang niluto nito. Masarap naman. Nanibago lang ako sa lasa dahil nasanay ako sa kaldereta na luto ni Lola. Mahilig siyang magluto ng kaldereta kaya naging paborito ko. Sagot nito. Bigla ay napahinto siya nang maalala ang namayapang abuela. Okay ka lang, Caitlin? Yeah, naalala ko lang bigla si Lola. Tapos bigla ko rin na-miss yung luto niya. Tipid ng ngiting wika niya kay Francis sa kabila ng pag-iinit ng sulok ng mga mata niya. Ituro mo sa akin yung recipe ng lola mo at susubukan kong gayahin para hindi mo na mamiss ang luto niya. Masuyong sambit ni Francis sa kanya. Tila may mainit na bagay na humaplos sa puso niya sa sinabi ng lalaki. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangan gawin yun. Satisfied naman ako dito sa kaldereta mo. Wika niya sa lalaki bago ngumiti rito at sumubo ng pagkain. Don't worry, sasarapan ko pa yung luto ko next time para maging paborito mo rin ang kaldereta ko. Wika nito sa kanya na lalong nagpainit sa puso niya. Pagkatapos kumain, ay tinulungan din siya ng asawa sa pagliligpit ng pinagkainan. Ikaw na yung nagluto kaya ako na dito sa paghuhugas. Ako na, Caitlin. Gusto kong bumawi sa kagabi. Pinakain mo ako mula breakfast hanggang dinner, Francis. So, bayad na yung pag-aalaga ko sa'yo kagabi. Sa halip na umalis sa harap niya si Francis, ay bumaba ang tingin nito sa labi niya. Stop pouting your lips, Mrs. Iniisip ko na gusto mo mapahalik sa akin. Napaawang ang labi ni Caitlin sa sinabi ng asawa. What? Hindi ah. Bakit naman gusto ko mapahalik sa'yo? Mula sa mga labi niya, ay nagangat ito ng tingin para salubungin ng mga mata niya. Because you liked the kiss last night? Nangaakit ang ngiting sagot ni Francis sa kanya. Wow, hindi ka rin talaga mayabang sa lagi na yan, mister ah. Bahagyang natawang sagot niya sa kabila ng mabilis na tibok ng puso. Well, I hear no denial here, Mrs. So nagustuhan mo nga? Nakangisi at mayabang na tanong nito. Abogado ka nga talaga. Sa halip ay irap niya sa lalaki. Come on, I wanna hear it from your lips, Mrs. Gutierrez. Masuyong sambit nito sabay hawak sa pisngi ng babae. Kinagad ni Kate din ang ibabang labi. Sa halip na sumagot kay Francis, ay kinabig niya ng asawa at hinalikan. Hindi niya alam kung gaano katagal na magkahukbong ang labi nila. Nang maghiwalay ang labi nila ni Francis ay nakasandal na siya sa kitchen counter. I didn't lie when I said that your lips are addicting, Caitlin. Simula nang matikman ko ang labi mo, hindi na nawala yan sa isip ko. Wika ni Francis habang diretsong nakatingin sa kanya. I feel the same thing, Francis. I think I'm attracted to you. Wala sa sariling pag-amin niya sa lalaki. Really? Muli niyang kinagat ang ibabang labi at tumango rito. Siguro dahil magaling kang humalik. Dahil lang ba talaga dun? Fine. Dahil siguro gwapo ka rin. What should we do about that, Mrs.? Nakangat ang kilay na tanong ng asawa. Tila nangaakit ang tono. Tumikim si Caitlin at sinalubong ang mga mata ni Francis. Well, wala namang masama sa ginagawa natin, di ba? I mean, kasal naman tayong dalawa. So, ibig sabihin ba niyan, pwede na kitang halikan kahit kailan ko gusto, Mrs.? Masuyong tanong nito. Kagat ang ibabang labing tumango siya sa asawa. Sure, let's do this until our 3-month agreement ends. Basta wag kang mai-inlove sa akin ah. I already told you that I don't fall in love, Francis. I don't do serious relationships. Don't worry. Rest assured that I won't fall in love with you. Wika ni Francis bago siya kinabig para halikan. Sa pagkakataong yun ay agad na naghiwalay ang mga labi nila nang biglang tumunog ang doorbell. Napilitan siyang lumayo kay Francis. Diyan ka muna. Titingnan ko lang saglit kung sino yung nasa labas. Pagdating ni Caitlin sa gate ng bahay, ay sumulubong sa kanya ang kaibigang si Jess. Jess, bakit hindi mo sinabi na pupunta ka? Tanong niya sa kaibigan. Maagang natapos yung shooting namin ngayon kaya naisip kong dumiretso dito. Tumatawag ako kanina sa cellphone mo pero hindi ko sumasagot. Sorry, kumakain siguro kami ni Francis nang tumawag ka. Sabay kayong kumain ni attorney? Nakangat ang kilay at tila nangiintrigang tanong ni Jess sa kanya.
Well, magkasama kami sa bahay, kaya posible siguro yon, Jess. Nakangiting katwiran niya sa kaibigan. Iniwan niya ito sa sala para bumalik sa kusina. Naabutan niya ang lalaki na naghuhugas ng plato. Nag-init ang mga pisngi ni Caitlin nang makalimutan ng hugasin dahil sa halik na namagitan sa kanila ng asawa. Sorry, sabi ko ako na maghuhugas pero nakalimutan ko. It's fine, Caitlin. Sino yung dumating? Si Jess. Okay lang bang dun muna kami sa kwarto ko? Of course. May re-reviewin din ako mga kaso pagkatapos ko dito. Nagpasalamat siya sa asawa bago ito iwan para balikan ng kaibigan. Kamusta kayo ni Attorney Caitlin? Okay ba siyang kasama sa bahay? Usisa sa kanya ni Jess pagdating nilang dalawa sa kwarto niya. Teka, bakit namumulay ang lips mo, Caitlin? Hoy, don't tell me may nangyayari sa inyo ni Attorney. Nanliit ang mga matang tanong ng kaibigan habang nakatingin sa mukha niya. Wala pang nangyayari ha. We just kissed, Jess. Grabe talaga yung mga mata. Pati ba naman labi ko, napansin mo pa? Mabilis na depensa niya. Oh my God. So, nakikipaglandian ka nga dyan sa temporary husband mo? Well, masarap siyang humanik eh. At wala namang masama kung makipaglandian ako sa kanya dahil kasal naman kami. Sigurado kang landian lang yan. Baka mamaya, in love ka na pala dyan kay Attorney. Nakangat ang isang kilay na wika sa kanya ni Jess. Alam mo, hindi ako nai-in love. Besides, nag-usap kami ni Francis. We're just going to hook up until our 3-month agreement ends. Sagot niya sa kaibigan. Natatawang napailing sa kanya si Jess. Ewan ko sa iyo, Caitlin. Ikaw lang yung kilala kong kasal pero nakikipag-hook up lang sa asawa. Kasunduan lang naman kasi yung kasal namin ni Francis, di ba? Oh, well, bahala ka na nga. Malaki ka na. Basta kung saan ka masaya, susuportahan kita. Sa huli ay wika sa kanya ni Jess bago ito nagkwento tungkol sa problema nito sa isang katrabahong artista. 2 oras ang lumipas ay nagpaalam na si Jess. Pagkatapos na ihatid ni Katie ng kaibigan sa gate ay nagpunta siya sa kusina. Naabutan niya roon si Francis na nagbabasa ng kaso habang nagkakape. Umuwi na si Jess? Tanong sa kanya ni Francis. Tumango siya sa lalaki. Ngayon lang kita nakita nagsalamin na. Punan niya sa asawa nang maupo sa tabi nito. Nakasuot ito ng reading glasses ng mga sandaling yun. Iba na ba ni Francis ang hawak na iPad sa mesa at ibinaling ang buong atensyon sa kanya. Talaga? Mas gwapo ba ako kapag nakasalamin? Ngiti nito sa kanya. Mas gumapo ka at mukhang tumalina ng 10%. 10% lang? Okay na yun. Gwapo ka naman na talaga eh. Nakangising wika niya kay Francis. Nox, sarap namang marinig yun mula sa'yo, misis. Sus, alangan namang itanggi ko na gwapo ka pagkatapos kong sabihin sa'yo na attracted ako sa'yo. Anyway, hindi ka pa ba matutulog? Sumulyap ito sa suot na relo. Tatapusin ko lang tong isang kasong binabasa ko. Mauna ka na kung anto ka na. Nakangiting tumango siya sa lalaki. Okay, mauna na akong matulog sa'yo. Sure, pero pwedeng kiss muna para mawala ang antok ko. Wika sa kanya ni Francis. Nagkape ka na ha? Hindi pa ba sapat yun? Feeling ko mas magigising ako sa halik ng misis ko eh. Pilyo ang ngiting sagot nito sa kanya. Ganon? Nakaangat ang kilay na gagad niya sa asawa. Sabalit lumapit siya sa lalaki para pagbigyan ito. Totalay hindi niya itatanggi na gusto rin naman niyang halikan muli si Francis. Hinubad ni Francis ang suot nitong salamin bago nito sinakop ang mga labi niya. Muli ay tila unti-unting nawala sa sarili si Caitlin dahil sa halik ng lalaki. Thank you, Mrs. Gutierrez. Good night. Masuyong wika ni Francis nang maghiwalay ang labi nila. Lumunok si Caitlin. Gusto pa niyang maling halikan si Francis sabalit pinigilan niya ang sarili. Sige na, tapusin mo na yan. Good night, Francis. Sa halip ay wika niya sa asawa bago tumayo at iwan to. Kinabukasan ay naunahan pa rin siyang magising ni Francis kahit nauna siyang natulog sa lalaki. Tulad ng nagdaang araw ay may nakahanda na ring almusal pagdulog niya sa kusina. Nang gabing yun ay sabay din silang naghapunan at ganoon din sa mga sumunod na araw. Nagkasundo na rin sila na kapag ito ang nagluto ay siya ang bahala sa hugasin.
Mabilis na lumipas ang 1 linggo sa buhay nilang mag-asawa. Biyernes ng hapon ay nagsabi si Caitlin kay Francis na gagabihin siya ng uwi dahil birthday ng isang katrabaho niya at imbitado siya sa selebrasyon na gaganapin sa isang bar. Are you going to get drunk? Tawagan mo ako kapag hindi mo kaya mag-drive para masundo kita. Wika sa kanya ni Francis. Don't worry, hindi naman ako basta-basta nalalasing eh. Sagot ni Caitlin sa asawa. Pagkatapos ng trabaho niya ng araw na yon, sa halip na dumiretso siya ng uwi ay sumama si Caitlin sa mga katrabaho. Dahil sa halo-halong alak na ipinainom sa kanya ng mga katrabaho niya, ay hindi inaasahan na malalasing siya. Kaya naman nang magyayang umuwi ang mga kasama, ay tinawagan niya si Francis para magpasundo. Hello, Caitlin? Bungad sa kanya ni Francis nang sagutin nito ang tawag. Mister, sabi mo tawagan kita kapag magpapasundo ako, di ba? Ito na, sunduin mo na ako. Okay, stay there, Mrs. Paalis na ako. Okay po. Nakangising sagot niya sa asawa. Ilang sandali lang siya naghintay sa parking lot ng bar hanggang sa matanaw niya ang sasakyan ni Francis. Paglabas ng lalaki mula sa kotse nito ay hindi niya napigilan ang sariling suguri ng yakap ang asawa. You're here. Masayang wika ni Caitlin sa asawa na mag-angat ito ng tingin. I think you're really drunk, Mrs. Hindi mo ko yayakapin ng ganito kung hindi ka lasing eh. Tila naaaliw na wika sa kanya ni Francis. Lumabi siya sa asawa. Hindi nga ako lasing. Nakainom lang ako, okay? Okay. Nasaan yung mga kasama mo? Natatawang tanong ni Francis. Nauna nang umuwi. Come on, uwi na tayo. Anya bago hinila si Francis sa kotse nito. Buti hindi ka patulog. Baling ni Caitlin sa asawa habang nasa biyahe sila pa uwi sa bahay. Nagbabasa ako ng kaso habang naghihintay sa tawag mo. Sorry kung naistorbo kita. Nakalabing sagot niya habang nakatingin sa gwapong mukha nito. It's fine, Mrs. Hinihintay ko naman talaga ang tawag mo eh. Sumulyap ito sa babae. Why are you looking at me like that? Nangingiting tanong nito kay Caitlin. May tumawag na ba sa'yong attorney? Kasi ang hot mo eh. Walang pre ng wika ni Caitlin sa asawa. What? Nabiglang gagad sa kanya ni Francis. Humalakak siya sa reaksyon ng lalaki. Seryoso nga. Dapat attorney ang tawag sa'yo kasi ang hot mo. Nakangising wika niya dito. Stop racing me while driving, Mrs. Baka mabangga tayo nito. Ganon? Akala ko ba magaling kang driver? Nakangat ang kilay na wika niya sa asawa. Sino bang hindi madidistract kung ganyan ka makatingin sa akin? Parang hindi ka makapaghintay na halikan ako eh. Kinagat ni Caitlin ng labi bago ngumiti kay Francis. Masisisi mo ba ako kung talagang naaadik ako sa halik mo? Pero makakapaghintay naman ako hanggang makauwi tayo. Kaya sige na, mag-drive ka na dyan. Nakalabing wika niya sa asawa. Nanatili siyang tahimik hanggang sa makarating sila sa bahay. Subalit pagbaba pa lang ng kotse ay ikinawit na ni Caitlin ng kamay sa batok ng mister. So, pwede na kitang halikan? Nakangiting tanong niya kay Francis. What do you think, Mrs.? Nakaangat ang sulok ng labing sagot ni Francis sa kanya. Sa halip na sumagot sa asawa, ay diretsyong hinalikan na niya ito. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na magkahukbong ang mga labi. Namalayan na lamang niya na binuhat na siya ng asawa papasok sa loob ng bahay. Ibinaba siya nito sa sofa habang patuloy na hinahalikan. Nasabi ko na rin ba sa'yo na ang sarap mong humalik, mister? Wika niya kay Francis nang pansamantalang naghiwalay ang mga labi nila. Kaya ba naaadi ka, Mrs.? Tila naaaliw na tanong sa kanya ng asawa. Kagat ang labing tumango siya kay Francis bago ito muling hinalikan. Ilang sandali pa ay kusang bumaba ang kamay niya sa dibdib ni Francis. Subalit bago pa niya maipasok ang kamay sa loob ng polo nito, ay pinigilan siya ng lalaki. Stop. Let's not go there, Caitlin. Marahang saway sa kanya ni Francis. Bakit? Ayaw mo bang may mangyari sa atin? Hindi ka ba nagagandahan sa akin? Akala ko ba masarap din akong humalik? Nakasimangot na sunod-sunod na tanong niya sa asawa. Maganda ka, Mrs. Ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko, okay?
Sagot ng lalaki sa isang masuyong tono. Talaga? Bakit tinatanggihan mo ko ngayon? Nakalabing tanong niya rito. Marahang hinaplos ng asawa ang pisngi niya. Because you're drunk right now, Caitlin. Gusto ko kapag may nangyari sa atin, yung nasa wisyo ka, yung sigurado ka sa ginagawa mo, at yung alam kong maaalala mo lahat ng gagawin ko sa'yo. So ask me again when you're sober, okay? Wika nito habang diretsyong nakatingin sa kanya. Sa halip na magsalita ay nanatiling nakatitig si Caitlin sa mukha ni Francis. Ramdam niya ang pag-iinit ng mukha kasabay ng tila mainit na bagay na humaplos sa puso niya. Stay here. I'll get you some water before I put you to bed. Wika ni Francis. Marahan itong hinalikan ng noo niya bago siya iniwan sa sala. Sinundan niya ng tingin ng lalaki bago ipinikit ang mga mata. Nang idilat ni Caitlin ang mga mata, ay nabigla siya nang makita ang orasan sa side table niya. 8:00 na ng umaga. Sa kabila ng masakit na ulo ay bumangon siya sa kama at lumabas ng kwarto. Wala si Francis sa kusina, subalit nakita niya ang isang baso ng orange juice at aspirin sa mesa kasama ang isang note. Good morning, Mrs. I just went out to jog. Take this para sa hangover mo. Basa ni Caitlin sa note na iniwan ni Francis. Napangiti siya bago ininom ang juice na inihanda ng asawa. Kumain na rin siya ng almusal pagkatapos niyon. Pasado 9:00 na nang makabalik si Francis. Good morning, Mrs. Natigilan si Caitlin nang pagmasdan si Francis. Naka-compression shirt ito at jogging shorts. Kahit napawisan ng lalaki ay gwapo pa rin ito. Sa katunayan, tila lalo pa itong nagmukhang hot sa paningin niya. Saan ka nag-jogging, Francis? Dito lang sa village. Natagalan lang ako dahil may naaksidente sa malapit na park. Hinintay kong dumating ang ambulansya bago ako umalis. Did you drink the juice I made for you? Tumango siya sa lalaki. I can't believe na nalasing ako kagabi. Bahagyang natawa sa kanya ang asawa. Ang cute palang malasing ng misis ko. Namula ang mukha ni Caitlin nang maalala niya ang mga sinabi niya kagabi kay Francis. Mahina siyang napamura bago tinakpan ng isang palad ang muka. Oh, bakit namumula ka ngayon, misis? Naalala mo yung mga sinabi mo kagabi? Nakangiting tukso nito sa kanya. Shut up, Attorney Gutierrez. Irap niya kay Francis. Really? Attorney na lang ngayon? Akala ko ba, attorney ang dapat na itawag sa akin kasi hot ako. Patuloy na pangaasar nito habang itinataas baba ang kilay. Lalong namula ang mukha ni Caitlin. Itiko mo yung bibig mo, Francis. Ingos niya sa lalaki. Alam mo kung paano mo ako mapapatahimik, misis. Pilyo ang ngiting sagot nito sa kanya. Napatitig siya sa mga labi ni Francis, subalit mabilis siyang tumikim at pabirong umingos dito. Maligo ka muna, mister. Ayaw kong humalik sa puro pawis. So, after ko maligo, pwede mo na akong i-kiss? Pilyo pa rin tanong nito. Oo. Kaya maligo ka na. Natatawang sagot niya sa asawa. I'll be back, misis. 30 minutes. Anito na kumindat sa kanya bago umakyat sa ikalawang palapag. Nang iwan siya ni Francis, ay inasikaso niya ang mga labahin niya na dadalhin niya sa laundry shop. Bakit kailangan pandalhin sa laundry shop? Tayo na lang ang maglaba, misis. Ayaw mo nun, may bonding tayong dalawa. Ngiti sa kanya ni Francis nang datnan siya nito sa ginagawa. Marunong ka rin maglaba? Oo naman. Kahit walang washing machine, kaya kong laban ang damit mo. Isama mo pa yung underwear mo. Hindi naman winawashing yung underwear, mister. Bahagyang natawang sagot niya. Tulad nga ng suwestyon ni Francis, sa halip na dalhin sa laundry shop ang labahin ay silang dalawa na ang naglaban niyon. See? Marunong ako maglaba, di ba? Pagmamalaki sa kanya ni Francis habang naghahango ito ng damit na nasa washing. Natawa si Caitlin bago kinuha ang cellphone at kinuhanan ng litrato ang asawa. Ano kayang sasabihin ng mga kliyente mo kapag pinost ko to tapos nakita nila? Imagine, si Attorney Francis Gutierrez, hotshot defense lawyer, hindi lang pala magaling sa batas, magaling din sa labahin. Nakangising asar niya kay Francis. Pwede mo namang i-post yan eh. Basta may attorney husband ang caption mo, misis. Nakangisi rin sagot dito. Hindi ko to ipopost. Baka lalo pang dumami ang magwapuhan sa'yo at mainggit. Nakangusong sagot niya sa lalaki. Wala namang magagawa ang iba kahit magwapuhan sila sa akin. Taken na ako eh.
Namula ang mukha ni Caitlin sa narinig. Mabuti na lang bago pa yun mapuna ni Francis ay tumunog ang doorbell. Pareho nilang iniwan ang asawang labahan para tingnan kung sino ang bisita. Bumungad sa kanilang mag-asawa si Attorney Ferrer, ang abogado ng lola ni Caitlin. Mrs., balikan ko lang yung labahin natin. Wika sa kanya ni Francis matapos niyang ipakilala ang lalaki kay Attorney Ferrer. Bago siya nito iwan kasama si Attorney Ferrer, ay hinalikan siya nito sa noo. Siguradong masaya si Doña Catarina na may kasama ka na sa buhay ngayon, Caitlin. Wika sa kanya ni Attorney Ferrer nang mapag-isa sila ng abogado sa sala. Nasaya din po ako, Attorney. Sagot ni Caitlin sa kaharap. At alam niya sa sarili na hindi siya nagsisinungaling sa sinabing yun. Dahil simula na makilala niya si Francis, ay hindi maipaliwanag na kasiyahan ang dulot sa kanya ng lalaki. Pagkatapos ubusin ni Attorney Ferrer ang meriendang inihanda ni Caitlin, ay nagpaalam na rin ito. Babalik na lang ako sa susunod na buwan, Caitlin. Wika sa kanya ng matandang abogado. Pag-alis ng abogado ay binalikan niya si Francis. Pagkatapos nilang maglaban ng asawa ay niyaya siya ni Francis na sa labas kumain. Sa malapit na mall sila nag-lunch. Nanood din sila ng sine at nag-grocery bago umuwi. Nang gabing yun ay si Kate din naman ang nagluto ng hapunan nila. Baka pala late na ako makauwi bukas. Imporma sa kanya ni Francis habang kumakain sila ng cake na binili nila sa mall. May bagong kaso na ibinigay sa akin. Kailangan ko pumunta ng Bilibid bukas para makausap yung kliyente ko. Hindi ba delikado dyan sa Bilibid? Nag-aalalang tanong ni Caitlin sa asawa. Don't worry, lagi naman ako nag-iingat, Mrs. Sagot sa kanya ni Francis bago siya nito muling subuan ng cake. Tama na. Nakangusong wika niya sa lalaki pagkatapos kunin ang isinubo nito. You have icing on your lips, Mrs. Wika ng asawa. Bago pa mapunasan ni Caitlin ang sariling labi, ay naramdaman niya ang paglapat ng labi ni Francis sa kanya. Masarap pala yung cake kapag galing sa lips mo, Mrs. Pilyo ang ngiting sambit ng asawa nang pakawalan nito ang labi niya. Ewan ko sa'yo. Nagiinit ang mga pisnging sagot niya kay Francis na pilyong inisiyan lang siya. Kinabukasan ay maagang umuwi si Caitlin mula sa trabaho. Kaya naman naisipan niya magluto pagdating niya sa bahay. Habang hinihintay niya si Francis ay binuksan niya ang TV. Ganoon na lamang ang pagkabigla ni Caitlin nang bumungad sa kanya ang isang breaking news na nagkaroon ng riot sa Bilibid Prison sa Muntinlupa. At isang abogado ang nadamay at nasaktan sa naganap na riot. Please, I hope it's not Francis. Puno ng takot at pag-aalalang sambit ni Caitlin nang hindi sabihin sa balita ang pangalan ng abogadong nadamay sa gulo. Lalo pang nadagdagan ng matinding kaba sa dibdib niya nang hindi niya makontak ang asawa. Lord, please keep him safe. Paulit-ulit na bulong ni Caitlin sa sarili habang patuloy na sinusubukang tawagan ng asawa. Nang eksaktong sandaling yon, napagtanto ni Caitlin na hindi na lang simpleng atraksyon ang nararamdaman niya para kay Francis. Na pagmamahal ang nararamdaman niya para sa asawa at hindi niya ito kayang mawala sa buhay niya. Kaya naman ganoon na lamang ang pasasalamat niya nang marinig niya ang pagdating ng kotse ni Francis. Pagbaba pa lang ni Francis ng sasakyan, ay sinalubong na niya ng mahigpit na yakap ang asawa. Thank God you're safe. Wika ni Caitlin sa asawa habang nakasubsob sa dibdib nito. Ramdam niya ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga luha niya. Caitlin, hey, what's wrong? Are you crying? Magkahalong pagtataka at pag-aalalang tanong sa kanya ni Francis. Nanlalabo ang mga matang nag-angat siya ng tingin dito. I saw the news. Yung nangyaring riot sa Bilibid. Akala ko may nangyaring masama sa'yo. Tinatawagan kita pero hindi ka sumasagot. Umiiyak na sagot niya rito. Oh, nakaalis na ako sa Bilibid nung magkagulo. Hindi ko rin namalaya na nalobat ang cellphone ko kanina. Kaya hindi ko natatanggap ang tawag mo. Masuyong paliwanag ni Francis habang maingat na pinapalis ang luha sa pisngi niya. Stop crying, Mrs. Look at me. I'm safe and sound. I'm sorry for making you worry. Pagpapatuloy pa nito. Pinigilan ni Caitlin ang pagbagsak ng panibagong luha habang nakatingin sa mukha ni Francis. Hindi pa siya nakontento at hinawakan pa niya ang mukha nito upang masigurong totoong ligtas at maayos ang lalaki. You're safe. Mahinang sambit niya kay Francis. Patuloy siyang nakatitig sa mukha nito. Next time, siguraduhin mo na i-charge mo yung phone mo palagi. Hindi napigil ang pagdidiman niya sa asawa. I promise, Caitlin.
Masuyong sagot ni Francis habang patuloy na hinahaplos ang pisngi niya. I didn't know you'd be that worried. Paano hindi ako mag-aalala? Mahal kita. Hindi napigilang bulilas ni Caitlin sa asawa. Nakita niya pagkabigla ni Francis sa sinabi niya. Wait, mahal mo ako, Mrs.? Hindi makapaniwalang tanong nito. Sa halip na bawiin ang sinabi niya ay tumango si Caitlin sa asawa. I'm sorry, Francis. Sinabi ko sa'yo na hindi ka dapat ma-inlove sa akin pero sa huli, ako tong nahulog ang loob sa'yo. I realized I'm in love with you when I saw the news earlier. Dahil hindi ko kayang mawala ka sa akin. Dahil hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa'yo. Pag-amin niya sa lalaki. Kung tatanungin mo ako, hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang mahulog. Siguro nung umpisa pa lang, may nararamdaman ako sa'yo. Pero idininay ko lang yun at pinaniwala ang sarili ko na simpleng atraksyon lang ang nararamdaman ko. Dahil lagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ako kailanman magmamahal. But now, I'm admitting my feelings to you. I'm in love with you, Attorney Francis Zarlo Gutierrez. I know 3 buwan lang ang itatagal ng pagsasama nating dalawa bilang mag-asawa. Pero ngayon, umaasa ako na habang magkasama tayo, bigyan mo ako ng pagkakataon na paibigin ka. Buong pusong pagpapatuloy ni Caitlin habang diretsyong nakatingin sa mga mata ni Francis. Masayong hinaplos ni Francis ang pisngi niya. Hindi mo kailangan mag-apologize sa akin, Caitlin. Why would I want you to apologize when I'm also in love with you? Sagot ng asawa na siyang nagpaawang sa mga labi niya. I have something to confess, Caitlin. I'm in love with you the very first time I saw you. Pagpapatuloy ni Francis bago pa siya makapag-react sa sinabing ito. What? Are you saying na in love ka na sa akin ng gabing nagkape tayo sa Tagaytay? Hindi makapaniwalang tanong niya dito. Way before that, nung gabing na-snatch ang bag mo, hindi yun ang unang beses ng pagkikita natin. 2 days before that, I already saw you in that bar, Caitlin. Pero hindi kita nagawang lapitan nun at kausapin. Kinabukasan, bumalik ako sa bar at nakita ulit kita. But then again, hindi ko naman nagawang lumapit sa'yo. Then came 3rd time. Nakita kita ulit habang nasa parking lot ako ng bar. Bala ko na sanang lumapit sa'yo nun nang bigla namang na-snatch ang bag mo. Pero dahil sa ginawa ng snatcher na yun, nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ka at iyain ka magkape. Mahabang paliwanag ni Francis sa kanya. Napakurap si Caitlin habang nakatingin kay Francis. Kasabay ng muling pagbabadya ng luha ay nagwala ang puso niya sa ipinagtapat ng asawa. Naalala mo nung sinabi ko sa'yo na naninigarilyo lang ako kapag kinakabahan ako? Well, guess what? Kaya mo ako nakitang naninigarilyo sa parking lot ng gabing yun ay dahil kinakabahan akong kausapin ka. Patuloy na pag-amin ni Francis sa kanya. Kung ganoon, isa sa mga dahilan mo kung bakit pumayag ka maging temporary husband ko ay dahil una pa lang ay may pagtingin ka na sa akin? Masuyong umiti sa kanya si Francis. Actually, that was the only reason, Caitlin. I don't really care about your money. At alam kong kaya kong maging prosecutor without anyone's help. Pumayag lang talaga ako sa alok mong magpakasal sa'yo dahil gusto kong mapalapit sa'yo. Para magkaroon ako ng pagkakataong paibigin ka. Pero bakit sinabi mo sa akin na hindi ka mai-inlove sa akin? Nagtatakang tanong niya kay Francis. Hindi talaga ako mai-inlove sa'yo dahil matagal na akong in love, Caitlin. I'm sorry I didn't tell you my feelings sooner. Nag-alala kasi ako na baka matakot ka sa nararamdaman ko at lumayo ka sa akin. Paliwanag nito. But now, I'm admitting everything, Mrs. I'm in love with you, Caitlin Santiago. Buong pusong pahayag ni Francis habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. I hope pagkatapos ng 3 buwang kasunduan natin, payagan mo sana akong pakasalan ka ulit. But this time, wala nang expiration date ang magiging pagsasama natin. Buong pusong tumango siya sa lalaking minamahal. I would love that. Let's get married again after 3 months, mister. Sang-ayon niya sa asawa. Sure, Mrs. ko. But for now, pwedeng pakis muna ang mister mong attorney? Malambing na tanong nito na agad naman niyang pinagbigyan. Mahal na mahal kita, Mrs. Ipinapangako ko na aalagaan kita at ang magiging pamilya natin. Buong pagmamahal na pahayag ni Francis nang maghiwalay ang mga labi nila. Mahal na mahal din kita, mister ko. My attorney. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. At salamat dahil tinuruan mo ako magmahal. Akala ko hindi na ako darating sa puntong magmamahal at iisipin ng pagpapamilya.
But you came. Thank you for changing me, mister. Buong pusong tugon ni Caitlin sa minamahal na asawa. Pagkatapos ng 3 buwan, ay muling nagpakasal sila Caitlin at Francis. Bago sila muling ikinasal ng asawa, ay binisita nila ang puntod ng Lola Katrina niya. Ipinangako ni Francis sa puntod ng matanda na aalagaan at mamahalin nito ang apo nito. Si Caitlin naman ay nagpasalamat sa abuela dahil kahit na iniwan siya nito, ay gumawa ang matanda ng paraan upang siguruhin hindi siya magiging mag-isa sa buhay. Sa loob ng pagsasama nila ni Francis, ay biniyayaan sila ng asawa ng 3 anak na siyang nagbigay ng kulay sa pagsasama nilang mag-asawa. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.